Yo, welcome po from Leo Res Vlog on YouTube channel. Ngayon po ang ating content ay tungkol po sa From Tax Declaration to Title Part 3 na ikaw daw ay makakapagpagawa ng titulo gamit lamang ang tax declaration. Tingnan mo natin kung may katotohanan yan. At kung yan ba, ang paraan na yan, sinabi na natin sa ating Part 1, sa ating Part 2, na ang paraan na yan ay wrong process. Ito pong paraan na ito na sinasabi ng marami, hindi lamang ng vloggers na nag-upload dito sa YouTube, maging ng mga abogado, maging ng korte. At ngayon po, iisa-isahin natin yan ang tungkol dyan. Sino ba ang dapat na sundin? At ano ba ang dapat nating tamang sistema? Ito po, si Leo Res Vlog lang po ang merong upload na from tax declaration to title is a wrong process. Dito lamang po yan sa ating channel. So, magsimula po tayo mga kapatid. Simulan po natin dito sa bakanteng lupa. Okay? Bawa lupa yan. Bakante yan. Nakita mo bakante. Wala pang bahay. Tinanong mo kung sino may-ari. Wala nakakaalam kung sino may-ari. Tinignan mo sa Registry of Deeds sa LRA kung merong title, walang title. Anong ginawa mo? Pumosisyon ka ngayon dyan. Dito. Pag posisyon mo dito, ay walang pagpayag kung sino man ang nagmamayari ng property na yan. Kaya ano ang tawag sa'yo? Diba? Ang tawag sa'yo, ikaw ay illegal settlers o ikaw ay squatter. Pumosisyon ka sa property ng iba na hindi ka nagpaalam at hindi ka naman pinapayagan na magposisyon ka dyan. Ngayon, dahil matagal ka na nakatira dyan, ginusto mo na maging pag-aari mo ang bakanting lupa na yan na iyong pinosisyonan. Diba? Yan ang naging mithiin mo, yan ang naging layunin mo, yan ang naging objectives mo. So, ang sabi nila, matagal ka na nakatira dyan, edi ikaw na magbayad ng tax declaration kasi kung sino mga nakatira dyan na matagal na, sila ang may karapatan na magbayad ng tax declaration. Bakit pinayagan ng Assessor's Office o miski ng BIR na ikaw ay magbayad ng tax declaration? Meron ka bang ipinasweldo sa kanila? Meron ka bang ginawang lagay sa kanila? Yan ang hindi natin alam. Pero kung ano pa man ang maging dahilan na yan, nakapagtataka na ikaw ay isang squatter o isang illegal settlers, pumunta sa Assessor's Office, pinayagan ng Assessor's Office at nagkaroon ka ng tax declaration. Nakalagay sa forms na to na bago ka magbayad ng tax declaration, dapat meron kang titulo. Wala kang ang titulo, nag-squat ka lang dito sa vacant lot na to Nag-squat ka lang dito, nag-illegal settlers ka lang dito. Kaya naman, ang iyong tax declaration walang nakalagay na TCT number kasi wala ka namang TCT. Ito kasi ang pinag-umpisahan mo. Ito kasi ang iyong number 1. Yan. Ito ang iyong number 2. Ito ang iyong number 3. Ayan Okay? So, dito ka nagsimula bilang squatter. Nagbayad ka ng taxes sa Assessor's Office sa BIR na kung sa anong dahilan, pinayagan ka naman at nagkaroon ka naman ng tax declaration. Now, sinasabi ng mga abogado, miski dito sa YouTube, may nagtatapik na sa pamamagitan daw ng tax declaration, nakakapagpagawa ka na ng titulo. Yan yung nasa ating title. Makakapagpagawa ka ng titulo na samantala sa bandang bahagi ng forms ng tax declaration, mababasa mo doon na ang tax declaration daw is for taxation purposes only. Katulad ng sinasabi na natin sa Part 1 at Part 2. Ibig sabihin, tax declaration is not a proof of your ownership to this property. Nakalagay yan dyan sa batas ng Sangguniang Panlunsod. Tax declaration is only for taxation purposes only. Hindi rin siya for title registration purposes.
hindi rin, ang tax declaration ay hindi rin for the issuance of title. Tama ba na ikaw ay pumisisyon sa isang property at ang property nito ay angkinin mo sa pamamagitan naman ng pagbabayad mo ng taxes magiging sa iyo na to? Na samantalang ang lupang ito hindi mo naman binili doon sa talagang may-ari ng property. Nag-squat ka lang dyan. O sabihin natin hindi ka naka-position dyan, hindi ka naka-squat dyan. Nakita mo lang bakante. Uy, bakante, maganda ang lugar na yan. Gusto kong tayuan yan ng mall. Gusto kong tayuan yan ng high-rise building. Ayan ang pangarap mo. Siyempre, mapera ka. Punta ka ngayon kay assessor. Punta ka ngayon kay BIR. At magpapa-issue ka ng tax declaration. Nasa kung anumang dahilan, kung anumang dahilan, alam nyo na yun, alam na this, ano man ang maging dahilan dyan, bakit ka pinayagan ng assessor's office, nireleasean ka naman ng tax declaration. Ang galing mo, no? Ngayon, sabihin natin na position, tax declaration, pinayagan ng korte, ginawa ng decree, nireleasean ng LRA, ng OCT, kaya meron na siyang ownership. Ngayon, sasabihin ninyo, o di nakita mo na, Leo Resbag, pagmamagitan na ng tax declaration, nagkaroon ng decision ng korte, nagkaroon ng decree, nag-issue ang LRA, ang RD ng OCT, ayan, meron na siyang ownership. Siya na ang owner ng property na yan. Nasamantala, pumosisyon lang siya dyan nang wala namang pahintulot ng mother title. Dahil sinasabi niya, wala daw may-ari, walang titulo, wala kahit ano, kahit survey plan wala, kahit cadastral map wala. Siya lang ang nakapagpagawa. Sige, sabihin natin, tama yung mga in-upload ninyo, tama yung mga content ninyo, kayong mga abogado, kayong mga vlogger na nagsasabi na from tax declaration to title. Sige, sabihin natin, tama nga yan. Ito ang tanong ngayon. Si Chekwa may pera. Pumusisyon siya sa property na to, binakuran niya ang property na yan, nagbayad siya ng taxes, dinala sa court, na-issue siya ng decree, nireleasean siya ng opisina na ito, ng OCT, siya na ang owner. Pero saan nanggaling? Saan nanggaling ang kanyang pag-aari? Nasamantala, pinakuran lang niya yung property na yan, nagbayad siya sa taxes, nagkaroon na siya ng OCT. Sabihin natin hindi siya dumaan sa korte. Si Chekwa, pumisisyon dito, binakuran niya yung malaking property, gagawan daw niya ng mall, gagawan daw niya ng high-rise building. Kausap niya ang assessor's office, ano man ang usapan nila dyan, nirelease siya ng tax declaration, dumiretso na siya ngayon dito, wala na yung korte, dumiretso na siya dito, LRA na, RD na. Sila na ang mag-i-issue ngayon ng OCT o kaya ng TCT para sa owner. At tapos sinasabi nyo, kayong mga abogado, o kita mo na, Leo's Vlog, nakakapagpagawa kami ng OCT at saka ng TCT sa pamamagitan naman ng tax declaration kasi sila yung nakaposisyon. Eto ngayon ang tanong ko sa inyo, attorney, mga attorney, at saka yung mga vlogger na nagsasabi na yan daw ang tamang proseso na samantala mali naman. Tanong ko sa inyo, si Chekwa na may pera, nare-releasean nito, dumadaan sa ganitong process, madali lang, instant owner na agad. Pero bakit ang mga maralitang tagalunsod, eto na ang tanong, bakit ang mga maralitang tagalunsod, pag sila ang pupunta sa assessor's office at sila na magbabayad ng tax declaration kasi sila ang nakaposition dito, bakit ayaw pumayag ni assessor at ni BIR? At sasabihan pa sila, squatter lang naman kayo dyan eh. Hindi kayo pwede magbayad ng taxes kasi meron titulo yan. Eh yun naman pala, alam nyo naman pala, assessor, na meron yung mother title, may titulo. Pero bakit pag si Chekwa pumunta dyan sa opisina ninyo, bibigyan nyo kaagad ng tax declaration, instant owner kaagad siya ng property na ito. Pero bakit ang maralitang tagalunsod? Bakit ang mga squatter na mahihirap? Marami sila, halimbawa 100 sila, magko-contribution sila. Kung magkano ang assessment ng market value ng property na to, sige, babayaran nila ang tax declaration.
O dapat tanggapin mo rin. Bakit yung kay Chekwa tinanggap mo? Yung samantalang sa mga mahihirap, hindi mo tinatanggap at ayaw mong releasean ng tax declaration. Kasi kung mangyayari yan, yung 100 squatter dito, nare-releasean ni Assessor Office ng tax declaration, pwede siya pumunta sa korte, marireleasean siya ng decree, may issuean din siya ng LRA, sa ng RD, ng OCT, at instant owner din sila. Wala naman silang pinagkaiba doon kay Chekwa na nagbakod ng malawak na property at tinayuan niya ng mall, high-rise building, sa pamamagitan lamang ng kanyang tax declaration at na-issuean siya ng title, ng certificate, instant owner na siya. Samantala ang mga mahihirap ay hindi pinapayagan ng assessor's office. Ngayon, ganito. Dahil si Chekwa o yung mayaman na individual, na proseso niya yung ganitong pamamaraan, instant owner agad siya. Yung mga nakaposisyon pang iba rito na mga mahihirap lamang, palalayasin niya ngayon, ipade-demolish niya ngayon, kaya nagkakaroon ng demolition. Dinidemolish ang mga matagal nang nakaposisyon dyan, mga matagal nang nakatira dyan, na dapat sana sila ang priority na magkaroon ng pag-aari sa property na yan. Kung totoo ang proseso na to, dapat ang mga mahihirap na siyang nakaposisyon na matagal na sa property na yan, dapat sila ang pinayagan ng assessor's office at nabigyan ng tax declaration para pupunta sa court at i-issuean sila ng OCT. Pero bakit hindi nangyari yon? Pero minsan lang lumapit si Chekwa kasi mayaman. O kaya minsan lang lumapit ang isang individual kasi mayaman. Tinanggap kagad ng assessors, meron kagad tax declaration, pupunta kagad sa court. Sa anumang dahilan, ganun din ang court. Dahil mayaman yung nagsasabi nakaposition dito, mayaman. Sinasabi naman kagad ni court na by your tax declaration coupled with your possession, that is your mere evidence of ownership. That's why I will issue you a decree. And inutusan niya ngayon ng LRA para issuean siya ng certificate of title. Certificate ng title na ito. Ayan na nga. Nagkaroon na siya ng OCT. Ibinenta niya. Ibinenta niya, siyempre mag-i-issue uli ng transfer certificate of title. Ika-cancel na itong OCT. Ibinenta niya yung property. So, iba na may-ari dyan. So, yung mga dati dyan, sino pa i-demanda nila? Hindi nila kaya i-demanda to, mapera to eh. Wala naman silang pera. O kahit na may pera pa sila, ayaw tanggapin ng assessor, kahit may pera pa sila, hindi pa rin naman sila mananalo kasi ang nakapagpagawa ng title, itong si Chekwa, yung mayaman na individual. So sila, mapapaalis sila, kaya sila nadidemolish. Kaya nagkakaroon ng demolition sa inyong lugar. Kasi hindi nyo pala pinurseso ito na samantala, andiyan dyan, no, napapanood ninyo dito sa YouTube, marami nag-a-upload na dahil lang daw sa tax declaration, nakakapagpagawa na ng titulo. Pero ang tanong nga natin, bakit ang Maralitan Tagalunsod hindi pinapayagan ng assessor's office na releasean o gawaan ng tax declaration? Bakit si Chekwa lang? Bakit mayamang individual lang? Nasa sa inyo na po yan, kasagutan dyan, mga viewers. Ngayon, ito ang prosesong sinasabi mo na dahil sa iyong position ng assessor's office, pinayagan ka magbayad ng taxes, pumunta ka ngayon ng DENR. Hindi ka nadadaan ng court. Wala ng court. Yan. Ito namang proseso na ito. Kung nakaposisyon, kung na assessor's office, nirelease ka ng tax declaration, ganun din. Ano man ang dahilan nila, bakit nirelease ka ng tax declaration, nang bilis-bilis naman. At tapos pagpunta mo ng DENR naman, gagawin ka ng OCT, pre-patent, instant owner ka na. Pero ang pre-patent na ginawa sa'yo, na original certificate of title, yan po ay may time prescription lamang. At ang masaklap pa rito, ang OCT na pre-patent ay nagiging TCT pa. Kagagawan pa rin yan ng LRA o ng RD o ng DENR o kung sino man sa kanila sa anumang dahilan bakit nagkaganon. Pero ito lang naman ang opisinang gumagawa ng titulo. Alangan naman yung mga mahihirap na nakaposisyon dyan ang gumawa ng titulo. Sila naman gumagawa.
Nasa record nila, makikita mo, mababasa mo sa OCT. Walang decree, walang court order. Oh, nagkaroon siya ng TCT. Tapos paaalisin yung mga nakaposition dyan. Alam nyo na. Ha? Alam nyo na kung bakit. Etong sistema na sinasabi ninyo from tax declaration, magagawa ng OCT. Ito ba ang tama? Ito ang sinasabi ni Leo Resblanc na wrong process. Wrong process po ito. At ang Assessor's Office, hindi niya dapat payagan na release ng tax declaration na wala pa naman pag-aari ang nakaposition dito. Hinahanap sa forms ng tax declaration ang TCT number, OCT number, CLOA number. Saan? Kung wala siya, hindi mo siya dapat pinayagan at hindi mo dapat tinanggap ang kanyang ibinayad na tax declaration at hindi mo siya ginawa ng tax declaration. Eto malinaw na ha. Tapos kay mga abogado, ibang vlogger dyan na merong content na ganito, ipipilit nyo pa rin na ito ang tamang proseso. Tingnan natin kung tamang proseso na ito. Pag sinasabi ninyo na ito ang tamang proseso, binaliwala nyo ang mother title, pati na rin ang Torrens system, ang sistema ng palupa dito sa ating bansa. Eto yan. Ang Torrens title, ano ba ibig sabihin? Ang Torrens title ay re-registration ng dati ng nakarehistrong mother title. I-re-registro lang yung nakarehistro ng mother title sa Torrens system. Yung mother title, meron na siyang OCT, meron na siyang TCT. Meron na nga siyang OCT, meron na nga siyang TCT, inirehistro pa siyang muli sa Torrens system. Doble-doble na ang kanyang registration. Pero ginawa niya yon dahil yun ang inutos nung magkaroon tayo ng unang gobyerno natin. Tapos sa pamamahala ng mga Amerikano. Si Torrens naman ay isang Irish, ipinanganak sa Ireland. So, kung ang proseso na to ay sinasabi ninyong Torrens system, nasaan dito ang re-registration na hinahawakan ng binigyan ninyong OCT at TCT? Nasaan? Para matawag na Torrens system. Hindi, ito na ang pinaproseso nila, tapos OCT, inisyo nila, utos ng korte, nandiyan na sa ALRI, Torrens system na yan. Mali. Kaya sinasabi natin mali. Etong OCT na to, TCT na to, ay hindi nanggaling sa Torrens system. Nanggaling lang yan dahil dito sa pag-position niya illegally, na napapayag niya ang Assessor's Office, na narelisan siya ng tax declaration na ipinasok niya sa korte. At sabi naman ng korte, by your tax declaration, coupled with your possession, that is mere evidence of your ownership. Kaya naman, nag-issue siya ng decree of registration at inutusan niya ang LRA na bigyan ka, ang owner, na bigyan ng original certificate of title. Paano pa siya magbabayad ng tax declaration? Nauna na yung tax declaration na binayaran niya. Wala pa siyang pag-aari, nabayaran na niya ang taxes. Wala pa siyang katibayan ng kanyang pag-aari, pinayagan na kagad siya magbayad ng taxes, which is mali. Wrong process. Yung tax declaration mo, wala naman nakalagay na OCT, TCT. At dahil na-issuean ka ng OCT, saka lang ito lalagyan. Pero yung dati mo, walang nakalagay. Ngayon yung bago mo, dahil na-release na sa ito, meron nang ilalagay dyan. Tapos sasabihin mo, meron ng OCT. Ano yan? O nauna ang karitela, nasa likod ang kabayo, uusad ba yun? Tamang proseso ba yun? Maling proseso, kung nauna ang karitela, bago ang kabayo nasa likod, hindi po yan aabante. Dahil hindi tatakbo ng sarili ang karitela kung hindi siya ihilahin ng kabayo. Ganyan po ang nangyari sa sistemang ito, tapos sasabihin nyo, Torrens system. Kayo namang court, hindi ko malaman kung saan nyo pinupulot ang batas. Nasamantalang malinaw naman ang batas ng Torrens system na re-registration ng registered title na mother title. Dapat ang lahat ng mga OCT, TCT galing dito. Kaya naman, noong 1972, nagkaroon ng decision ng korte. Nagkaroon siya ng decision dahil na rin sa petition ng gobyerno.
o ng Solicitor General, abogado ng gobyerno. Umapila sa korte at sinabi na ang gobyerno dapat ang may-ari ng lahat ng mga vacant lot. Ang sabi naman ng korte, sige, isummon natin yung mother title. Isinomon ng mother title. Dumating, umapila ang mother title bilang intervenor. So nag-intervene siya doon sa petition ng gobyerno na siya na daw ang magmay-ari ng mga property na bakante. Subalit, napatunayan ng intervenor na mother title na siya pa rin talaga ang may-ari ng lahat ng kalupaan. Kaya naman, nagdesisyon ng korte na siya pa rin ang may-ari, ang mother title. Kasi yun ang torrent system. Napakahusay ng korte nito. Alam na alam niya ang batas ng torrent system. Kanya idineklara na ang mother title ay torrent system ang pinagmulan. Nakarehistro siya sa torrent system, kaya hindi pwede liwalain ng Solicitor General o ng Republic of the Philippines ang kanyang pag-aari sa property ng lupa. Dahil dyan, ang ginawa ng Solicitor General ay nakipag-compromise dito sa mother title. Nakipag-compromise siya na isa sa kanyang compromise ay magbabayad siya. Pumayag ang korte. Isa sa kanyang compromise, lahat ng ginawa ng kanyang gobyerno na mga original certificate of title from 01 hanggang 100,000 ay null and void. Ina-null and void niya na. O diniklara niyang null and void kasi nga mother title pala ang title lahat ng mga prosesong ganito hindi dumaan sa mother title kaya null and void. Ngayon, ikaw owner ka, tingnan mo ang TCT mo kung ano ang kanyang OCT number. Kung hindi lang ba sa 100,000, yan ay null and void. Kasi yan ang compromise agreement ng ating gobyerno sa mother title na merong court order. Meron ba akong ebidensya niyan? Kaya ko po niyang patunayan sa inyong lahat, mga kapatid. Ngayon, hindi na natin pag-uusapan muna kung sino ba ang mother title. Nag-subscribe na lang kayo. I-hit niyo yung bell button dyan para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating ilalabas na mga content. Para malaman ninyo ang tamang sistema. Hindi nang upload kayo ng upload. Wala naman sa tamang sistema ang mga sinasabi ninyo. Sino niloloko nyo? Di taong bayan niloloko nyo. Huwag naman ganon. Kayong mga abogado o mga vlogger, miski kayong korte, miski kayong mga nasa opisina ng gobyerno, abay wag naman nating sundin ang hindi naman tamang sistema. Huwag nating samantalahin ang sistemang ganito para makapag-register kayo ng mga fake title. 1972 pa, null and void na ang lahat ng mga OCT na 01 hanggang 100,000. Ngayon sasabihin nyo, ay hindi, magulo yan kasi bakit magkaganon, may court order yan, ganyan. Bahala ho kayo sa buhay nyo. Si Leo Reyes Vlog lang ho, sinasabi ho sa inyo kung ano ang tamang sistema. Ang sinasagot lamang na ang prosesong ganito, tax declaration to title is a wrong process. Pag wala yan, eto lamang, wrong process po yan. Matagal na pong null and void yan ng korte. Matagal na pong null and void yan ng ating gobyerno. Pero ngayon, ang tanong, bakit patuloy pa rin na umiiral yan sa LRA, RD at saka sa DENR? Bakit patuloy pa rin na binabaliwala ninyo ang mother title, binabaliwala ninyo ang torrent system na samantalang napakadali lang ng sistema kung tutuusin. Ang kaso, siyempre, may pera dito, may pera dito, may pera dito, may pera dito. Dito nang galing ang pera Poproseso ito, siyempre, may gastos dito, may gastos dito, may gastos dito. At bukod pa yung gastos sa kung anong dahilan. Bahala na ako kayo mag-isip kung anong dahilan na yan. Okay? Wala tayong pinatatamaan ng kahit sino man dito. Wala tayong sinisiraan kahit man sino man dito. At ang sinasabi natin,
na null and void ang mga OCT niya pag 01 hanggang 100,000, yan po ay merong court order. At doon po, at sa ating pong upload na nakaraan, binanggit din po natin yan na ang dating Secretary of Justice na si Serafin Cuevas, sinabi rin niya yan, ang dahilan na yan, sinabi rin niya na merong 100,000 na fake titles mismo dito sa opisina ng RD o ng LRA o ng DENR. Dahil fake titles yun, of course, ninal and void na nila. Pero andiyan pa rin. At patuloy pa rin na dumadami. Kaya nga ang payo ko na lang sa inyo mga kapatid, kung ay binibenta sa inyong property, tax declaration lang at wala siyang titulo, yung nagsasabi ng siya yung owner, wala naman siyang titulo, wala naman siyang certificate of title, wala naman siyang original certificate of title, wala naman siyang titulo, wala siyang decree, tapos ibebenta sa inyo pamamagitan naman ng tax declaration, huwag nyo nang bilihin. At kung sino man na nagsasabi na mali yung sinasabi ko sa inyo na huwag nyo bilhin kung tax declaration na wala siyang title, mabuti na yon para wala kayong sakit ng ulo at wala kayong problema. Kung may problema lamang kayo kapag binili nyo ang property na ito, gamit lamang ang tax declaration. Magpapatitle pa kayo, titingnan natin kung lulusot pa kayo. Lumusot man kayo, hindi pa rin kayo lulusot kapag ka ang mother title na ang kumontes na sa inyong legality. Dahil kung magte-trace back tayo dyan, o sige, saan ang galing ang TCT mo sa OCT na to? Saan ang galing ang OCT mo dito sa decree, decision ng korte? Ba't nagkaroon ng decision ng korte ng ganyan? Kasi meron kang tax declaration, kasi meron kang possession, pero wala ka namang mother title. Ayan yun eh. Ha? Ayan yun. Eto ngayon, sinasabi sa inyo ni Leo Resdag, para maging legal ang inyong TCT, dapat ito, pag itinrace back natin, dapat ito ay manggagaling dito sa mother title. Dahil ang mother title ay nanggaling sa torrent system. Ayan po yan eh. Ikaw na owner ka, dapat ang iyong TCT nanggaling sa OCT, ang OCT nanggaling sa decree nito, na ang decree naman ay nanggaling sa decree ng mother title. Yan yun eh, oh. Ganyan po yan, oh. Yan. Pag ganyan po yan, papunta po yan sa mother title. Pag ganyan po yan, papunta po yan din. Yan, pag ganyan, papunta dyan. Na ibinigay sa iyo, ganyan. Ang traceback po ng iyong ownership, meron kang TCT, siyempre ito OCT. Ang mother title kasi meron na siyang decree. Meron siyang decree. Meron siyang OCT at meron siyang TCT. Ayan yun eh. So, hindi ka na dadaan dito. Hindi ka na dadaan dyan. Ito, wala na to. Yan. Ang mangyayari dyan, dahil ang torrent system, narehistro sa torrent system ang mother title. Kaya ang mother title, ang title niya, yun ang ipagagamit niya sa iyo. Ito, halimbawa, bumili ka ng property sa mother title, bibigyan ka niya ng deed of sale. Halimbawa naman, inassign niya sa iyo ang kanyang property na napuposisyonan mo, bibigyan ka niya ng deed of assignment. Halimbawa naman, ang mother title, ang napuposisyonan mong property niya, dinonate niya sa iyo. Donation, deed of assignment, deed of sale, ang tawag po dyan, equitable title. At para maging legal title yan, ikaw na nag-position dyan, na meron ng equitable title, pupunta ka ngayon dito. Ayan, pupunta ka dyan. Ayan. Yan. Ganyan ang sistema. Torrent system, mother title, ikaw na nakaposition dyan, meron kang equitable title,
Ang equitable title na binigay sa iyo ng mother title, yung kanyang mismong title, gagamitin mo para irehistro sa pangalan mo ang property na to na sinegregate sa property ng mother title. Pupunta ka ngayon dito aayusin ang record niyan sa RD. Wala na yung DENR kasi tapos na ang OCT, nagawa na yan. Ang TCT, transfer na lamang sa iyo ang gagawin, transfer na lamang sa iyo ang ownership. Kaya ang matatanggap mo na certificate of title ay TCT na i-release ng LRA at saka ng RD. Pero bago ma-release itong transfer certificate of title, kailangan magbayad ka ng tax declaration. So sabay yan, pagbayad ka na ng tax declaration, itong TCT, marireceive mo na yan. Hindi mo napagawa ang TCT dahil nagbayad ka lang ng taxes. Tinanggap mo ang TCT kasi nga, ang pinanggalingan nito, ititrace back natin ng ganyan. Ititrace back natin. Dito nang galing sa mother title. At ang title ng mother title nakarehistro sa Torrent system. Kasi siya lang ang title na dati nang nakarehistro at inirehistro pang muli sa Torrent system. Siya lang ang nakagawa ng Torrent system. At yan ay pinagtibay pa sa panahon pa ng Pangulong Marcos. Meron po tayong dokumento niya na magpapatunay. Sa susunod pa nating mga vlogs, yan po naman ang ating pag-uusapan. Ngayon, ito ang tamang sistema. Ang tamang sistema, from Torrent system, mother title, ikaw na nakaposisyon dyan, ha? Ito ngayon ang usapan ninyo ng mother title. Magkakaroon ka ng equitable title, deed of sale, deed of assignment, deed of donation. Saka ngayon pupunta sa LRA para i-transfer sa iyo ang title ng mother title. Ita-transfer sa iyo, isyuhan ka ng TCT. Pero habang ginagawa ito, bayaran mo sa assessor's office, sa BIR, ang lahat ng mga taxes. At pag nabayaran mo na, saka lang ito i-release sa iyo. At ikaw na ang owner. Kung iti-trace back natin yan, oops, meron kang TCT, pagpunta mo doon, meron kang mother title, meron kang OCT, meron kang decree, meron kang TCT, nasa Torrent system ka, bayad ka sa mga taxes. Ito ang tamang sistema. Ito ang Torrent system. Ito ang Torrent system. Huwag niyong baliwalain ang mother title at saka ang Torrent system. Kayong korte, kayong mga abogado, huwag niyong baliwalain ito. Sapagkat ito ang tunay na sistema ng patitulo sa ating bansa. Pero bakit sinushortcut ninyo? At ang ginagawa ninyo, tinatanggal ninyo ang mother title at ang Torrent system, eto na lang, sinosolo flight ninyo. Kaya naman, ninal and void na yan ng Solicitor General noong 1972. Ano ngayon ang ipinagmamalaki ninyo na nakapagpagawa kayo ng title o ng TCT dahil lang sa inyong tax declaration? Abay, mag-isip-isip kayo dahil darating ang panahon na kapag ito ang umiral, yan, kapag kaya ng umiral, lahat ng hindi dumaan sa ganitong proseso, ang inyo pong titulo ay null and void from the beginning. Ang prosesong iso ng Torrent system, ito lamang po ang talagang nire-recognize na sistema ng palupa dito sa ating bansa. Ito po si Leores Vlog na nagsasabi sa inyo na ang mga bagay na ito ay dapat nating matutunan. Na from tax declaration to land title, na ang ibig sabihin, gamit lang daw ang tax declaration, makakapagpagawa ka na ng titulo. That is a wrong process. Leores Vlog lang po nagsasabi niyan. Huwag po kayong mabahala kung naisahan kayo, hindi tamang proseso. Nakipag-usap lang po kayo sa mother title, nang sa ganon, ang kanyang title ay may konekta sa inyo po ang pag-aari. Mababago yan sa LRA at ma-release sa inyo ang tamang titulo na gamit ang mother title, which is ang sistema ng Torrent system ang dapat nating pairalin. Hindi yung sistema ng pera,
Sana nagustuhan ninyo, at kung nagustuhan ninyo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para naman may susunod pa tayo mga uploads. Pwede mo namang itama yan eh. Buhay pa ang mother title hanggang ngayon. Buhay pa ang may hawak ng mother title hanggang ngayon. At alam yan ng ating gobyerno. Alam ng ating gobyerno na ito ang dapat pairalin. Kaya huwag po tayong makiisa sa itinuturo ng mga abogado dyan na tax declaration lang, pupunta ka lang sa court, may issue ka na agad nito. Mali pong paraan yun. Huwag po natin kalimutan na mayroong mother title. Ang mother title po ay sumunod sa torrent system. Ito po ang sistemang tama na dapat natin gagawin. Hindi po ang sistemang yan. Palitan po natin ang sistemang yan. Alisin po natin yan. Yan na po ang sistemang tama. Maraming po salamat. Ako si Leo Vlog.